Hi there, Momshi! This is Mommy Mela and welcome back to my YouTube channel. So kung gusto mo maging updated sa mga videos na i-upload ko, i-hit mo lang ang notification bell at mag-subscribe ka na rin sa YouTube channel ko. Tara! So for today's vlog, pag-uusapan natin kung ano ba ang postpartum depression. So marami siguro sa inyo ang familiar na sa salitang ito. Yan, yung postpartum depression na madalas na nangyayari yan matapos mong manganak. Yan. So kung nung unang vlog natin, pinag-usapan natin yung do's and don'ts of pregnancy. Ngayon naman pag-uusapan natin yung tungkol sa postpartum depression. So, disclaimer lang po, hindi po ako eksperto para sabihin sa inyo yung mga pwedeng mangyari or yung mga nagiging epekto ng postpartum, ganon. So, yung mga informations na binibigay ko dito sa video na ito ay ayon lamang sa mga experiences o yung mga naranasan ko na. So, marami siguro sa inyo na nagsasabi na, ano ba yan, ang arte-arte naman yan, gano'n, no? So, ang postpartum po ay hindi siya kaartehan para sa mga, para sa lahat. Hindi siya kaartehan, isa itong serious case na dapat bigyan ng pansin, lalong-lalo na dun sa mga babaeng kakapanganak pa lamang. So, let us define first kung ano ba ang postpartum depression. So, let us define first kung ano ba ang postpartum depression. So, ang postpartum depression ay isang uri ng depresyon na may kaugnayan sa psychological at social na pagbabago-bago sa babae pagkatapos niyang manganak. So, maaari itong magdulot ng matinding pagbabago-bago ng emosyon or mood swings, madalas na pagkapagod at pagkabalisa. So, kahit na ang mga babae ay literal na toyoin talaga, no? Kung i-define tayo ng mga ng ibang tao, ang babae daw ay toyoin, iba yung pagkakaroon ng toyo ng babae sa postpartum depression. So today, for today's vlog, pag-uusapan natin yung mga dahilan, epekto, at yung pwedeng maging cure sa postpartum depression. Again, yung mga binibigay kong informations dito sa video na ito ay base sa aking naranasan. So, kasi ako naranasan ko na rin yung postpartum depression and siguro, depende sa babae or depende yan sa isang babaeng pagkatapos manganak kung hanggang kailan yung epekto ng postpartum depression sa kanya. Kasi ako, masasabi kong hanggang ngayon meron pa din kasi pabago-bago yung mood swings ko na hindi ko maintindihan kung bakit bigla-bigla na lang ako nagagalit out of nowhere. Unang sintomas na naramdaman ko kaya nasabi kong nasa postpartum depression ako ay ang sobrang kalungkutan or bigla-bigla na lamang akong nalulungkot ng walang dahilan. Hindi ko alam sa sarili ko kung bakit that time sobrang naramdaman ko yung pagkalungkot. Yung parang imotera ka ng taon, sis, gano'n. So, kung nararanasan mo rin yung ganitong bagay, yung bigla-bigla ka na lang nalulungkot out of nowhere, malamang nasa ka na rin, under ka na rin ng postpartum depression. Yan. Pangalawa sa naramdaman ko kung bakit nasabi kong nasa postpartum depression ulit ako, yung kapag nag-iisa lang ako, may bigla-bigla na lang nagfa-flashback or may pumipitik na lang sa utak ko na nagiging cause or nagiging dahilan ng pag-iyak ko. No? So, kaya nasabi ko na nasa postpartum depression ako, bigla-bigla na lang akong iiyak din. Parang batang inagawan ng candy, ganon. Parang bigla na lang akong umiyak ng walang dahilan and then may mga thoughts ako sa isipan ko na hindi ko ma-figure out na dahilan ng aking pag-iyak. Pangatlo sa naramdaman ko, kaya nasabi ko nasa postpartum ako, wala akong control sa sarili ko. Kumbaga, nagagalit na lang ako ng hindi ko alam yung dahilan. Minsan nga napapagalitan ko yung mga anak ko. Yun pala, meron na pala akong postpartum depression. So, nag-research kasi ako ng mga sintomas noon na under ng postpartum depression. And yung ibang sintomas doon, talagang swak sa naramdaman ko. Kaya ko nalaman na, okay, ganito pala yung
feeling kapag postpartum depression. So, bilang isang nanay or bilang isang may anak na, kailangan mo rin maging aware, hindi lang sa mga anak mo or sa mga nangyayari sa anak mo, pati na rin sa sarili mo dapat. No? Dapat alagaan mo rin yung sarili mo, lalong-lalo na kapag may mga ganyang kang nararamdaman na sintomas na pwedeng maging dahilan pala ng postpartum depression. So, pang-apat na naramdaman ko, yung pang-apat na sintomas na pumasok talaga sa postpartum depression, madalas kong maisip na wala akong kwentang asawa at gana. At sa pakiramdam na, sis, so parang wala ka, useless ka, wala kang kwentang nanay, wala kang kwentang asawa, hindi mo maasikaso yung mga anak mo, hindi mo maasikaso yung asawa mo, ganun. So parang feeling mo, kaawa-awa ka talaga, parang dinadown mo yung sarili mo kapag ikaw ay under ng postpartum depression. Pang-lima, ito yung pinaka-worst na naramdaman ko dahil sa postpartum depression ko. Sabihan nyo na ako na psychopath or baliw or maarte, bahala kayo. Basta ito yung naramdaman ko na masasabi ko talaga na sintomas ng postpartum depression. So, syempre, kapapanganak mo pa lang, borlogs ka pa ng panahon na yun, naiisip ko, nasaktan yung sarili ko, naiisip ko yung mga bagay na pwedeng ikapahamak ko, yung gano'n yung parang suicidal ka na nang walang dahilan. Dahil nga yan sa postpartum depression. So, maraming umuusig sa isip mo or maraming bagay na pumapasok sa isip mo na gusto mong gawin out of nowhere nga kasi nga dahil nga sa postpartum depression. So, kayo bilang isang bagong panganak na nanay, dapat ibaling mo yung atensyon nyo sa ibang bagay para hindi kayo maging biktima ng postpartum depression. Meron din naman mga paraan kung paano natin maiiwasan ang postpartum depression. So, ulit, itong sasabihin ko ay based on my experience lang ulit. Baka naman kasi sabihin nyo, pilingera ko gano'n. So, unang-una sa lahat, na naging dahilan or naging nakatulong sa akin para maiwasan yung postpartum depression at ma-divert yung attention ko sa ibang bagay. Para maiwasan yung postpartum depression ko, unang-una, suporta ng partner mo. Suporta ng partner ko. Talagang all throughout the year, siguro, kasi dalawa na yung anak namin eh. So, for the past 3 years or 4 years, asawa ko lang talaga yung nakakaalam ng dahilan, yung totoong dahilan ng pag-iinarte ko sa buhay. No, na, dad, ganito yung nararamdaman ko, na meron pala akong postpartum depression, kaya ganito yung mga mood swings ko, or ganito yung pakikutungo ko sa'yo at sa mga anak natin. Ano? So, napaka-importante na sabihin ninyo sa mga partner ninyo yung nararamdaman nyo. Kasi sila lang yung unang tao na makakatulong sa inyo para malagpasan yung kaartehan na sinasabi nga nila na postpartum depression. So, hindi lang din sa mga bagay na nangyayari sa atin kaya tayo nagkakaroon ng postpartum depression. Pati na rin yung mga taong nakapaligid sa atin, pwede rin silang maging dahilan ng ating postpartum depression. Keep yourself busy. So, kahit na inaasikaso mo yung anak mo, inaalagaan mo yung mga anak mo, at inaasikaso mo rin yung partner mo, humanap ka pa rin ng ibang way, ibang paraan para maging busy ka. So, yung pagiging busy mo, nakakatulong talaga yan para ma-divert yung attention mo sa iba at makalimutan mong may postpartum depression ka. Pangatlo sa mga ginawa ko para maiwasan ang postpartum, makipag-communicate or hang out with your friends. So, hindi porke nanay na tayo, wala na tayong karapatan makipag-banding sa mga kaibigan natin. So, kung hindi ka naman makalabas ng bahay dahil nga nag-aalaga ka ng mga anak mo, gumamit ka ng mga app na pwede mong gamitin para makipag-communicate ka sa kanila, like Messenger, Skype. So, marami namang applications para makipag-communicate ka sa ibang mga kaibigan. So, doon, natutulungan mo yung sarili mo na ma-divert yung isipan mo sa ibang bagay para makalimutan mo may postpartum depression. Ganon. So, yun. Kung meron ka namang budget, kung may budget ka naman na iyayamanin ka, yung pinaka-the best na way para ma-cure ang postpartum, mag-counseling ka. So, pupunta ka naman siguro ng mga psychologist or doktor na pwede kang matulungan para
depression mo. Kung meron kayong mga kakilalang babae na nakakaranas ng postpartum depression, let us help them. Let us talk to them. Huwag natin silang isawalang bahala or huwag natin silang sabihan na nag-iinarte. Kasi postpartum is not a joke. No? Para sa mga hindi nakakaalam kung ano ba talaga yung postpartum, madali nating sabihin na nag-iinarte lang yan, huwag mong pansinin yan. Pero yung taong nakakaramdam ng postpartum depression, hindi mo alam yung epekto nun kapag sinabi mo sa kanya. So, kung meron mang babae or isang babaeng kapapanganak pa lamang na nag-open sa'yo tungkol sa postpartum depression, pakinggan mo. And let us help them. So, yun lang. Sana nakatulong muli ang video na ito para sa mga first-time mom at para sa mga babae nakakaranas ng postpartum depression. So, again, hindi po ako eksperto para sabihin ng lubos na yung impormasyon tungkol sa yung postpartum depression. So, yung mga informations na malalaman nyo sa video na ito ay base lamang po sa mga naranasan ko. So, sana makatulong sa inyo at gawin ninyo yung ibang paraan para matulungan ninyong malagpasan ng postpartum depression. So, this is Mami Mela. Adios!